Hello guys, peace out. This is your Tech Ayos. Okay, ayos pa tayo dyan. So ngayon meron tayong gagawin na cellphone. Ang problem niya is FRP bypass. FRP, ibig sabihin Google bypass siya. Okay, so ang model niya is EVA L19 or commonly known as P9 or P9 Lite, diba? Okay, so first things first, ayan, nakita nyo, nakalimutan na kasi ng may-ari yung email niya, and yung number din iba na. So kaya gusto niya sanang ma-restore natin or ma-bypass natin para magamit yung phone. Siyempre, alam nyo naman, kaya ko yun. Basta gumagana, kaya pa yan, pwede pa yan. Okay, so let's start. Let's go. Okay, so paano yung gawin? So unang gagawin natin, i-power up muna natin yung cellphone. Okay, power up. Okay. Then after that, ilo-long press lang natin yung volume up tsaka yung power ng magkasabay. Then, pag lumabas na yung Huawei logo, okay, i-release din natin ng magkasabay. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, then release. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mga 18 seconds siya. Ayan. So commonly, mga nasa 10 seconds lang yan. Siguro mabilis lang ako magbilang. Pero, ayun, nung lumabas na yung recovery mode, click nyo lang dito sa Wipe Data Factory Reset. Then, click nyo ulit. Then, nakita nyo, naglo-loading siya. Ayun, naglo-loading siya. Okay, so fast forward lang natin guys na. Yan guys. So after natin i-reset, then reboot na natin siya ngayon. Okay. So yung pag-reboot guys, medyo matagal lang ng konti, siguro mga 1 minute, ganun. So i-fast forward ko na lang ulit. Okay guys, ayan na siya. So pag lumabas na yung kanyang startup, yan, nakita nyo. So susunod natin gagawin, i-connect muna natin siya sa Wi-Fi natin. Okay, so ulit nyo lang next, agree, agree to all. Okay, so Wi-Fi, click lang natin siya. Okay guys. Yan, connect natin. Okay, once connected, okay, connected na siya. So, i-back lang natin siya. Okay, for much better kung i-restart na lang natin siya. Click lang ulit, then restart. Okay. Yan, tapos punta sa startup. Yan na. Okay. So okay. So from here, okay. Ang gagawin natin ng kasunod is yung dalawang daliri natin, i-press lang natin sa screen, no? Ilong press lang natin, tapos antayin natin lumabas yung talkback setting. Yan, lumabas na yung talkback setting. Okay. Tapos swipe lang natin yung screen ng letter L, parang ganito. Yan, tapos nakita nyo itong talkback setting, i-double click nyo lang yan. Okay? Tapos yung dalawang daliri nyo, para ma-swipe nyo siya, kailangan dalawang daliri na gamitin nyo pag ganyan. Hanapin nyo itong launch talkback tutorial. Double click din. Then turn off nyo muna yung talkback. Okay? Click lang. Yan. Tapos after nyan, pwede nyo isang swipe ng isang daliri na lang. So, swipe down lang natin. Hanapin natin yung help and feedback. Okay? Tapos, dito tayo sa control your Android device with switch access. Click nyo lang yan. Then, mag-appear yung screen na to. Makikita nyo may YouTube dyan. Then, click nyo lang yung play button ng YouTube. Okay guys, i-click nyo lang yung play button sa YouTube. Ayan. Tapos, makikita nyo itong tatlong tuldok na to. I-click nyo yan. Share. Tapos, may tatlong tuldok ulit sa gilid. Click nyo lang yun. Okay, ulitin ko, no? Pag-click nyo na ito, sa umpisa kasi wala pa yung tatlong button dyan. I-click nyo yung play, lalabas yung tatlong tuldok dito sa gilid. Click nyo yung tatlong tuldok, then share. Click nyo yung share, tapos may tatlong tuldok ulit na lalabas. Click nyo lang, tapos lalabas na si Google. Accept and continue lang. No, das wag kayong magsa-sign in. Yan. Tapos, yan, pupunta sa YouTube. Pero, click nyo lang dito, tapos tap nyo FRP file, ayan, bypass. Click nyo lang yan. Okay, so punta kayo na yung pinakauna. Click nyo yun. Okay, nakakasunod. Then after that, mag-a-appear yung website ni FRP file. Hanapin lang natin yung Apex Launcher. Ayan, Apex Launcher. Click nyo tong link backup. Apex Launcher, click yung link backup, click nyo yan. Okay, close nyo lang tong nag-appear. Okay, pag wala pa, hindi pa lumabas kagad yung download nyo, click nyo lang ulit.
Ayan, nagde-loading siya sa ibabaw. Tayo nyo lang. Ayan, lumabas, continue needs storage access to download files. Continue lang. Then allow. Okay nyo lang, okay. Tapos downloading na yan. Para ma-check nyo kung downloading na, punta kayo dito sa tatlong tuldok sa pinakataas. May tatlong tuldok yan sa gilid ng 1. Click nyo yung download. Ayun, nakikita nyo yung Apex Launcher downloading na siya. Antayin lang natin matapos guys. So pause ko muna guys, tapos balikan ko kayo. Ayan, nasa 92 na siya. Antayin lang natin. Okay, malapit na. Sa pag-FRP guys, sa pagbabypass, medyo konting ano lang, tiyaga. Ayan. Tsaka dapat talaga yung pagkakasunod-sunod ng steps that masundan nyo para maano natin. Okay, so yan, click lang natin tong open. Okay, then setting. Okay, so itong unknown sources dapat naka-on yan para makapag-install tayo. Click OK, tapos click nyo lang tong back button. Yan, then after that, click nyo yung Apex Launcher, then install natin. Yan, hintayin lang natin ma-install. Okay. Yan, tapos na, click na natin yung open. Okay, tapos antayin natin mag-open. Click lang natin tong next. Ayan. Home screen. Tapos lalabas na yung home screen. After yan, nasa ano na tayo, free trial. Okay. Click lang natin to. Then punta tayo sa setting. Click nyo lang tong home screen. Okay, tapos hanapin natin yung setting. Tapos after that, punta tayo sa fingerprint ID and screen lock and password. Tapos mag-add lang tayo ng password, no? Ako gagamitin ko yung pin. So lagay lang natin ng siguro sample natin 000000. Okay, minimum of 4 lang naman yan, pero ginamit ko 6 na 0. Yan, okay. Okay, then cancel lang natin, wag na yung fingerprint. Back lang. Tapos after that, punta tayo ng i-reset natin to. Wait, hanapin lang natin yung reset, no? Uy, naghang yata yung unit. Wait lang. Advanced setting. Then hanapin natin yung backup and reset. Then yan. Click natin tong reset this phone. Reset all setting. 1, 2, 3, 4. Ay, mali. 0 pala yung ginamit ko. Yan. Reset all setting. Okay. Set natin. Okay. Cancel lang natin yan. Okay. Tapos, i-restart natin yung cellphone. Nandito na kayo sa home screen. After Shin. Yung tapos pag nasa home screen na kayo, setting. Okay, punta na kayo agad ng setting. Tapos tayo lang natin. Tapos ngayon naman ipa-factory reset natin siya na buburahin na rin natin yung internal storage niya. Okay? Okay, so punta tayo ng advanced setting, backup and reset, factory reset, reset phone, then antayin natin siyang ma-reset.
Bakit ayaw niyang mag-reset? Ayun, nag-restart na siya. Ito yung mag-reset. Okay. So, balikan ko kayo ulit guys. Tignan natin mag-boot to. Ngayon, nag-reset na siya. Ano? Antayin lang natin. Yun, successfully na siya. Then, magre-reboot to. Antayin lang natin. Yun. Antayin lang natin guys, medyo matagal lang siya. Nga pala nakasaksak to sa charger kasi ano yung medyo mabilis malabad yung battery ng phone. Kaya nalagyan ko sa charger para hindi siya mamamatay. Okay, balikan ko kayo guys. Yan guys, okay na. Nag-reboot na siya. So, okay, antay lang natin. So, the process, next lang natin to. Next, agree. Agree. Okay. Ayan, nakita nyo, may skip nyo lang. Okay, angat lang natin. Then next, set as new. Skip lang natin. Okay. Skip. Skip. Okay. Not now. Next. Skip. Agree. Ano, naglo-loading na siya. Kailan natin guys. So, kailangan daw natin siyang connect ng wifi. So, connect muna natin sa wifi. Okay na. Okay guys, so ayun, okay na siya. Ayos na siya. Na-bypass na natin siya. Medyo naghangang siya pero all in all, okay naman. So, ayun. Sana kahit pa paano nakatulong ako sa inyo, may natulungan kayo. And next time, try naman natin tong Oppo A37. So, pattern naman yung nakalimutan ni client. So, gawin natin yun next time. Okay? So, yun lang. Yun, medyo lumalakas na yung ulan. Keep safe guys. And, ayun. Sana manood pa kayo sa mga susunod. Salamat.